Ang unang sigaw sa dilim, isang malakas na kalabog ng nabasag na salamin ang bumasag sa nakakabinging katahimikan ng malawak na bahay. Sinundan iyon ng isang sigaw. Isang sigaw na puno ng galit at sakit. Isang tunog na tila nagmula pa sa kaibuturan ng isang impyerno. Napatakip ng bibig si Elera. Pinipigilan ang sarili niyang mapasigaw din sa takot. Nanginginig ang buo niyang katawan habang nakasandal sa malamig na pader ng banyo kung saan siya nagtago. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Malamig na pawis ang nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. Ano itong pinasok ko? Ito ang unang araw niya sa trabaho. Isang trabahong ipinangako sa kanya ang malaking sahod, sapat para sa operasyon ng kanyang ina at sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Pero walang nagsabi sa kanya na ang trabahong ito ay parang pagpasok sa isang hawla kasama ang isang mabangis na hayop. Kanina lang, nang una siyang pumasok sa malaking gate ng mansyon ng mga De La Cruz, namangha siya sa ganda nito. Malawak ang hardin, bagamat halatang napabayaan. Mataas ang mga pader na bato at moderno ang disenyo ng bahay. Ngunit sa pagpasok niya sa loob, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanya. Hindi lamig mula sa aircon, kundi lamig na dulot ng kalungkutan at katahimikan. Sinalubong siya ng isang matandang kasambahay, si Manang Celia, na may maamong mukha ngunit may bakas ng pag-aalala sa mga mata. Ikaw na ba si Elara, ang bagong private nurse? Tanong nito sa mahinang boses na tila takot na may marinig. Opo, ako nga po, sagot ni Elara. Sinubukang ngumiti. Halika, Ija. Nasa silid-aklatan si Sir Mateo. Pero mag-iingat ka. Huwag kang magugulat. Ang babalang iyon ay hindi naging sapat. Walang kahit anong salita ang makapaghahanda sa kanya para sa lalaking nakita niya. Nakaupo ito sa isang malaking silyang leather sa pinakamadilim na sulok ng silid-aklatan, likod sa bintanang natatakpan ng makapal na kurtina. Tanging ang liwanag mula sa isang maliit na lamp sa mesa ang nagbibigay ilaw sa kanyang mukha. Si Mateo de la Cruz, isang kapitan ng hukbong himpapawid. Isang bayani, sabi sa dyaryo. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ay hindi mukhang bayani. Mukha siyang anino. Malalim ang kanyang mga mata. Tila may sariling dilim na pinaninirahan. Matangos ang ilong, matalas ang panga. Ngunit ang lahat ng iyon ay nababalot ng isang aura ng panganib. Sir Mateo, magalang na bati ni Elara. Hindi ito sumagot. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Sinubukan ni Elara na gawin ang kanyang trabaho. Inihanda niya ang mga gamot nito. Nag-alok siya ng isang basong tubig. Gusto niyo po ba ng tsa, sir? Mahinang tanong niya. Hawak ang isang tray. Ang simpleng tunog ng kutsarita na tumama sa gilid ng tasa habang inaabot niya ito, ang siyang nagsimula ng lahat. Biglang tumayo si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi mo ba alam kung paano manahimik? Sigaw nito. Sa isang iglap, hinablot nito ang tasa at ibinato sa pader. At iyon na nga ang tunog na hanggang ngayon ay umuugong pa rin sa tainga ni Elara. Ngayon, habang nagtatago sa banyo, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang litrato ng kanyang ina. Nakangiti ito, kahit halata ang pamumutla at panghihina. Ang nangiting iyon ang nagbibigay lakas sa kanya sa araw-araw. Kailangan ko itong gawin para kay nanay, pero ang takot sa kanyang puso ay napakalaki. Paano niya aalagaan ang isang taong tila gustong sirain ang lahat, pati na ang sarili nito? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa kapatid niyang si Ben. Ate, tumawag ang ospital. Kailangan na daw nating mag-down payment para ma-schedule ang operasyon ni nanay sa susunod na linggo.
Naramdaman ni Elara ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng cellphone. Wala siyang pagpipilian. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayon. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Inipon niya ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan. Dahan-dahan, pinihit niya ang doorknob. Pagbukas niya ng pinto, ang katahimikan na ulit ang sumalubong sa kanya. Ngunit ito ay isang katahimikang mas nakakakilabot. Ang sahig ay puno ng mga bubog mula sa nabasag na tasa. At sa gitna ng lahat ng yon, nakaupo sa sahig si Mateo de la Cruz. Nakasandal ang kanyang likod sa pader. Ang mga braso ay nakapatong sa kanyang mga tuhod na nakatupi. Nakayuko ang kanyang ulo, natatakpan ng kanyang magulong buhok ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi na siya ang halimaw na sumigaw kanina. Ngayon, para siyang isang batang lalaki na naliligaw sa dilim. At sa unang pagkakataon, sa kabila ng takot, hindi galit ang nakita ni Elara sa kanya, kundi isang pighati na walang kapantay. Ang perpektong kasinungalingan, walang nagsalita sa kanila. Dahan-dahang kinuha ni Elara ang walikis at dustpan mula sa kusina. Maingat niyang sinimulang walisin ang mga bubog. Bawat tunog ng pagkayod sa sahig ay tila isang malakas na ingay sa loob ng nakakabinging katahimikan. Hindi gumalaw si Mateo mula sa kanyang kinauupuan. Nakayuko pa rin ito, ngunit alam ni Elara na pinapanood siya nito sa ilalim ng kanyang magulong buhok. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Ang module niya sa nursing ay hindi siya inihanda para sa ganitong sitwasyon. Ang mga pasyente niya noon ay may mga sugat na nakikita, mga karamdamang may pangalan. Ngunit ang sugat ng lalaking ito ay nasa loob, mas malalim at mas komplikado. Nang matapos siyang maglinis, tahimik siyang nagtimpla ng isang basong maligamgam na tubig at maingat na inilapag iyon sa isang maliit na mesa malapit kay Mateo. "Tubig, sir," sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Pagkatapos ay umatras siya, binibigyan ito ng espasyo. Bumalik siya sa isang sulok ng silid, naupo sa isang simpleng upuan at tahimik na naghintay. Dito, naisip niya, nagsisimula ang tunay na trabaho. Hindi sa pagbibigay ng gamot, kundi sa paghihintay. Makalipas ang halos isang oras, isang marangyang itim na kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Ang tunog ng makina nito ay tila sumisigaw ng kayamanan. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at isang pares ng matataas na takong ang unang lumabas. Nasinundan ng isang babaeng tila lumabas mula sa pabalat ng isang fashion magazine. Nakaistilong puting bestida ito na bumagay sa kanyang balingkinitang katawan. Ang buhok nito ay may perpektong pagkakakulot na alon at ang mukha ay may magaang ngunit mamahaling makeup. Bawat kilos niya ay may halong kumpiyansa at kapangyarihan. Ito si Katrina Valenciano, ang nobya ni Mateo. Pumasok ito sa bahay na tila siya ang nagmamay-ari nito. Ang una niyang napansin ay ang tensyonadong katahimikan sa sala. At pagkatapos, si Elara. "You must be the new nurse," sabi ni Katrina. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay perpekto, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at inamoy ang hangin. Amoy? Gulo. "Magandang umaga po, Ma'am Katrina," bati ni Elara, magalang na tumayo. "Good morning," sagot ni Katrina. Ang tingin ay sinusuri si Elara mula ulo hanggang paa, na nagparamdam kay Elara na para siyang isang muebles na hindi bumagay sa disenyo ng silid. Lumapit si Katrina kay Mateo, na nanatili pa ring tahimik. Lumuhod ito sa harap ng nobyo at hinawakan ang mukha nito. "Oh baby, what happened here? Nagkaroon ka na naman ba ng episode?" Malambing na tanong nito, ngunit may pahiwatig ng pagkainis sa kanyang boses. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang ulo.
Ang bakas ng sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pader na walang emosyon. "I'm fine," sabi niya sa malamig na boses. "Siyempre, you're fine," sabi ni Katrina. Tumayo at hinalikan ito sa noo. "Kukuha lang ako ng kape." "You," sabi niya, bumaling kay Elara. "Ayusin mo ang gamot niya. Mukhang kailangan niya ng pampakalma." Sumunod si Elara sa kusina. Habang naghahanda ng gamot, naramdaman niya ang presensya ni Katrina sa kanyang likuran. "Mabuti naman at mukha kang marunong," sabi ni Katrina habang nagtitimpla ng kape. Ang huling nurse ay hindi tumagal ng isang araw. "Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, ma'am." "Good." Kinuha ni Katrina ang kanyang tasa ng kape at sa isang kilos na tila hindi sinasadya, bigla itong natabig at natapon ang mainit na kape sa braso at uniforme ni Elara. "Oh my God! I'm so sorry!" sabi ni Katrina. Ang gulat sa kanyang mukha ay halatang peke. "Ang clumsy ko talaga. Okay ka lang ba?" Napaso si Elara, ngunit mas naramdaman niya ang hiya. "Okay lang po, ma'am. Hindi naman po masyadong mainit." "No, no, I insist." Kumuha si Katrina ng wallet mula sa kanyang Hermes bag at dumukot ng 2,000 piso. "Here, para sa pagpapalaundry at sa abala." "Sige na, kunin mo na." Ang pag-aalok ng pera ay mas masakit pa kaysa sa paso. Para siyang pinapamukha na ang kanyang dignidad ay may presyo. "Hindi na po kailangan ma'am. Labhan ko na lang po." Mahinang tanggi ni Elara, yumuko para itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Ibinaba ni Katrina ang pera sa mesa. "Bahala ka." Bumalik sila sa sala. Nakita ni Elara na hawak ni Katrina ang bote ng sleeping pills. Binubuksan niya ito. "I think he needs 2 of these," sabi ni Katrina. Para makatulog siya ng mahimbing. Mabilis na lumapit si Elara. "Ma'am, pasensya na po. Pero isa lang po ang nakalagay sa reseta ng doktor. Masyadong malakas po ang dosis kung 2." Tumingin si Katrina sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Ngumiti ito ng pilit. "Ako ang nobya niya, Miss Santos. Alam ko kung ano ang kailangan niya. Sumusunod lang po ako sa utos ng doktor, ma'am. Bawal po tayong magbigay ng gamot na labas sa kanyang prescription." Matatag na sabi ni Elara kahit pa kinakabahan siya. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Sa huli, si Katrina ang unang sumuko. Padabog niyang isinara ang bote. "Fine, gawin mo ang trabaho mo." Nang hapon na yon, habang naghahanda si Elara ng merienda, nag-iisa sila ni Katrina sa kusina. "Alam mo, Elara," panimula ni Katrina, ang boses ay kalmado ngunit may lamig. "Marami nang sumubok sa posisyon mo. Lahat sila umalis dahil hindi nila maintindihan si Mateo. Ako lang ang nakakaintindi sa kanya." Hindi sumagot si Elara. Kaya isang payo lang. Pagpapatuloy ni Katrina, lumapit sa kanya. "Gawin mo lang ang trabaho mo. Ibigay mo ang gamot niya. Siguraduhin mong kumakain siya. Pero hanggang doon ka lang. Huwag kang mangangarap ng higit pa. Dahil sa huli, ako ang pakakasalan niya. At ikaw ay isa lang sa mga taong dumaan sa buhay namin." Tumangulang si Elara. Nang paalis na si Katrina, hinalikan niya ulit si Mateo sa pisngi. "Bye, baby. I love you. Babalik ako bukas." Ngunit habang naglalakad si Katrina palabas ng pinto, nakita siya ni Elara mula sa bintana. Tumigil ito sa tabi ng kanyang kotse at may kinuha sa bulsa. Isang cellphone. May tinawagan ito. Ang matamis ng ngiti na ipinakita nito kay Mateo kanina ay ganap na naglaho. Napalitan iyon ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Hindi narinig ni Elara ang lahat ng sinabi nito, ngunit malinaw niyang narinig ang huling mga salita na ibinulong nito sa telepono bago sumakay sa kotse. "Okay, ituloy mo ang plano. Siguraduhin mong walang makakaala." Isang awit sa gitna ng gabi alikabok. Init. Amoy ng pulbura at dugo. Isang pagsabog sa kaliwa. Mga sigawan sa kanan.
Ang ingay ng mga bala na humahaging malapit sa kanyang tainga ay nakakabingi. "Leo, baba! Baba!" Sigaw ni Mateo, sinusubukang abutin ang kamay ng kanyang kaibigan. Ngunit si Leo ay nakangiti lang sa kanya. Isang ngiting pamilyar, ang nangiting laging nagpapagaan ng loob niya kahit sa pinakamasamang sitwasyon. Ang ngiting iyon, sa gitna ng digmaan, ay isang pagkakamali. Isang nakakasilaw na liwanag. At pagkatapos, wala na. Ang nangiti ay nawala. Nagising si Mateo na sumisigaw. Pawis na pawis ang kanyang buong katawan. Ang kumot ay gusot-gusot sa kanyang mga paa. Bumibigat ang kanyang paghinga. Tila may nakadagan sa kanyang dibdib. Kahit gising na, ang mga anino sa kanyang kwarto ay nag-aanyong mga kaaway. Ang bawat sulok ay tila may nagtatagong panganib. Ang kanyang puso ay kumakaripas. Isang tambol ng digmaan sa loob ng kanyang dibdib. Ito ang pakiramdam na kinasusuklaman niya. Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Sa Iraq, ang bawat hibla ng kanyang katawan ay alerto, handa. Ngunit dito, sa kaligtasan ng sarili niyang kwarto, ang katawan niya ay nagiging kalaban. Narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Agad siyang napaupo. Ang mga mata ay nanlilisik, handang umatake. Isang anino sa may pinto, isang banta. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa karayom, para sa gamot na magpapatulog sa kanya, na magpapamanhid sa kanya. Isang bagay na kinamumuhuyan niya dahil para itong pag-amin ng pagkatalo. Pero wala siyang narinig na yabag na papalapit. Walang tunog ng karayom na inihahanda. Sa halip, may narinig siyang isang tinig. Isang tinig na mahinahon at malambing. Nagsimula itong kumanta. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Nang munti pang bata, sa piling ni nanay. Natigilan si Mateo. Hindi ito sigaw. Hindi ito utos. Isa itong awit. Isang pamilyar na awit na matagal na niyang hindi naririnig. Isang kundiman na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya, tuwing hindi siya makatulog. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Dahan-dahang umupo si Elara sa isang silya sa di kalayuan. Sapat na malapit para marinig, ngunit sapat na malayo para hindi niya maramdaman na nasusukol siya. Nagpatuloy lang ito sa pagkanta. Ang boses nito ay parang isang sinulid na humihila sa kanya pabalik mula sa bangin ng kanyang mga alaala. Ang amoy ng pulbura sa kanyang isipan ay unti-unting napalitan ng amoy ng Vicks VapoRub na laging ipinapahid ng kanyang ina sa kanyang dibdib. Ang ingay ng putukan ay napalitan ng ugong ng lumang electric fan sa kwarto niya noon. Ang mga sigawan ay napalitan ng mahinang tinig ng kanyang ina. Naramdaman ni Mateo ang pagluwag ng buhol sa kanyang lalamunan. Ang mga kamay niyang kanina'y nakakuyom ay dahan-dahang nag-relax. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay nagsimulang bumagal, sumasabay sa mabining ritmo ng kanta. Sa aking pagtulog, nalabis ang himbing. Ang bantay ko'y tala. Ang tanod ko'y bituin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ang dilim sa likod ng kanyang mga talukap ay hindi nagdala ng mga halimaw. Sa halip, nagdala ito ng isang payapang alaala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang kakaibang init, isang pakiramdam ng kaligtasan na akala niya ay habang buhay nang nawala sa kanya. Hindi niya namalayan na unti-unti na pala siyang nahihigang muli sa kama. Ang kanyang katawan, napagod na ang hardin ng mga sekreto kinabukasan, naramdaman ni Elra ang isang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang bigat at panganib na bumalot sa mansyon kahapon ay tila bahagyang gumaan. Nang ihatid niya ang almusal ni Mateo sa silid-aklatan, hindi na ito nakaupo sa dilim. Bahagyang nakabukas na ang makapal na kurtina, hinahayaang pumasok ang sinag ng araw sa isang siwang.
Nakaupo si Mateo sa mesa, nagbabasa ng isang libro. "Good morning, sir. Almusal niyo po," sabi ni Elara, inilapag ang tray. Tumingin ito sa kanya. Walang-walang ngiti. Ngunit wala na rin ang galit sa mga mata nito. Tila isang pagkilala lang, isang tahimik na pag-amin sa nangyari kagabi. Tumangulang ito at nagsimulang kumain ng hindi nagsasalita. Para kay Elara, ang katahimikang yun ay isang malaking tagumpay. Nang hapong yun, habang may libre siyang oras, naglakad-lakad si Elara sa labas ng bahay. Doon, sa likurang bahagi ng malawak na lupain, natuklasan niya ang isang kinakalawang na bakal na tarangkahan na natatakpan ng mga baging. Tinulak niya ito ng buong lakas at bumukas ito sa isang mahinang langit-ngit. Ang bumungad sa kanya ay isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Isang hardin. Ngunit hindi isang harding alaga. Matataas ang mga damo at ang mga ligaw na halaman ay gumagapang sa mga batong landas. Ngunit sa gitna ng kapabayaan na sinibahian, nakita ni Elara ang mga anino ng dating kagandahan nito. Isang sirang fountain sa gitna, mga batong upuan na nababalot ng lumot, at ilang matitibay na halaman na patuloy pa ring namumulaklak. Parang si Mateo, naisip niya. Maganda at puno ng buhay noon, ngunit ngayon ay napabayaan at nababalot ng lungkot. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kumuha siya ng isang pares ng lumang guwantes na panghardin at isang maliit na pala mula sa bodega. Bumalik siya sa hardin at nagsimula. Hinugot niya ang mga damo sa paligid ng isang patch ng mga rosas na halos mamatay na. Inalis niya ang mga tuyong dahon. Simple lang ang kanyang ginagawa, ngunit ang bawat pagbunot ng damo ay parang pag-alis ng isang maliit na piraso ng bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayan na may nanonood na pala sa kanya. Mula sa bintana ng silid-aklatan, nakita ni Mateo si Elara na nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Una, nagtaka siya. Walang nagtangkang pumasok sa harding iyon sa loob ng maraming taon. Iyon ang hardin ng kanyang ina. Mula nang pumanaw ito, hinayaan na lang nilang mamatay ang hardin kasama ng mga alaala. Kinabukasan, naroon ulit si Elara. At sa sumunod na araw, sa ikatlong araw, hindi na lang nanood si Mateo mula sa bintana. Kumuha siya ng isang silya at tahimik na naupo sa beranda. Mas malapit. "Mahilig ka pala sa paghahalaman," biglang sabi ni Mateo. Nagulat si Elara sa biglaang pagsasalita nito. Tumingin siya sa kanya. Ang mukha niya ay may bahid ng lupa at pawis. "Opo, sir. Nakakawala po ng pagod," sagot niya. Ngumiti ng bahagya. "Pangarap ko po kasing magkaroon ng maliit na flower shop balang araw." Ibinahagi niya ang isang maliit na piraso ng kanyang sarili. Isang pangarap na simple. Hindi siya umasa ng sagot. Ngunit nagsalita ulit si Mateo. "Bougainvillea," sabi nito. Itinuturo ang isang gumagapang na halaman na may kulay rosas na bulaklak. Ang pangalan niyan ay hindi galing sa bulaklak mismo. Iyang kulay rosas, hindi yan bulaklak. Bracts ang tawag dyan. Mga dahon. Ang tunay na bulaklak ay iyong maliliit na puti. Sa gitna. Napatingin si Elara kay Mateo. Puno ng pagkamangha. Iyon ang pinakamahabang sinabi nito sa kanya. At sa unang pagkakataon, wala itong bakas ng galit. Ang naroon ay isang kislap ng dating siya. Isang taong matalino. Isang taong may alam. Nagpatuloy si Elara sa pagtatrabaho, ngunit ngayon, may kasama na siyang kausap. O mas tamang sabihin, may kasama siyang nanonood habang siya ay nagsasalita. Kinukwento niya ang tungkol sa mga halaman na gusto niya, habang si Mateo naman ay paminsan-minsang nagdaragdag ng mga impormasyon. Isang araw, bumili si Elara ng isang maliit na supot ng buto ng sampagita. "Para maging mabango po dito, sir," sabi niya. Tumayo si Mateo mula sa kanyang upuan sa beranda at dahan-dahang lumapit sa kanya. Kumuha ito ng isang maliit na pala at nagsimulang maghukay ng butas sa lupa.
Nagtulungan sila sa katahimikan. Walang nagsasalita. Ngunit sa kilos nilang yon, mas marami silang naipabatid kaysa sa anumang salita. Ang kanilang mga kamay ay sandaling nagdikit nang ilagay nila ang buto sa lupa. Pareho silang napatingin sa isa't isa at sa sandaling iyon, isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Isang tunog ng humihintong kotse ang bumasag sa sandaling iyon. Pareho silang napalingon sa direksyon ng driveway. Si Katrina, suot ang isang mamahaling damit at malalaking salaming pang-araw, ay bumaba mula sa kanyang kotse. Nakangiti ito ng malapad habang naglalakad papalapit. Ngunit nang makita niya ang eksena sa hardin, si Elara at si Mateo na magkasama, ang mga kamay ay may bahid ng lupa. Ang distansya sa pagitan nila ay napakaliit. Ang ngiti sa mga labi ni Katrina ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng isang malamig at matalim na tingin. Isang tingin na tila kayang pumatay ng anumang bulaklak na nagsisimula palang mamukadkad. Ang ideya ay isinilang mula sa mga labi ni Katrina, matamis, ngunit nakalalason, na parang pulot-pukyutan. "Magdaos tayo ng isang maliit na get-together, baby," sabi niya kay Mateo, isang umaga, habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo shirt. "Just a few of our closest friends para makita nila na okay ka na, para makita nilang bumabalik na ang dating Mateo." Ang dating Mateo. Para kay Mateo, ang mga salitang yon ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang tainga. Ang dating Mateo ay namatay sa Iraq. Ang natira ay isang basag na anino na sinusubukang buuin ang sarili sa dilim. "Ayoko, Katrina," mariin niyang sabi. "Oh, come on, baby. It will be fun." Pagpupumilit nito, ang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay may bakal na determinasyon. "Ginagawa ko to para sa'yo, para sa atin." Alam ni Mateo na wala siyang magagawa. Kapag si Katrina ay nagpasya, ang kanyang salita ay batas. At kaya, sa araw ng Sabado, ang tahimik na mansyon ay napuno ng mga taong hindi niya gustong makita. Mga taong may pekeng na ngiti at mga tanong na nakasulat sa kanilang mga mata. Para siyang isang hayop sa isang sirko, ipinapakita sa madla. Bawat isa ay gustong sumilip sa bayaning nasugatan. "Mateo, it's so good to see you, bro. You look good," sabi ng isang lalaki na hindi niya matandaan ang pangalan. Ang salitang good ay binigkas nito na may halong pag-aalinlangan. "Wow, a real-life hero. Pwede bang magpa-picture?" sabi ng isang babae, hawak ang cellphone na tila tropeo. Pinilit ni Mateo na ngumiti. Tumango. Sumagot ng mga maiikling salita. Ngunit sa bawat segundo, nararamdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Ang tawanan at malakas na musika ay unti-unting naging isang ugong sa kanyang tainga. Ang mga mukha ay nagsimulang mag-blur. Naramdaman niya ang pamilyar na paglamig ng kanyang mga kamay. Nakita niya si Elara sa isang sulok, tahimik na nag-aayos ng mga pagkain. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang paghanga o awa. Ang nakita niya ay pag-unawa, yun lang. At sa isang saglit, ang paghinga niya ay bahagyang gumaan. Ngunit si Katrina, na tila isang agila na nagbabantay sa kanyang biktima, ay napansin ang saglit na koneksyon na yon. Lumapit ito sa gitna, pumalakpak para makuha ang atensyon ng lahat. "Okay, everyone, story time!" Masayang anunsyo ni Katrina. Ipinulupot ang braso sa leeg ni Mateo. "I'm sure gusto niyong malaman kung bakit isang tunay na bayani ang fiancé ko." Naramdaman ni Mateo ang paninigas ng kanyang buong katawan. "Katrina, huwag!" Pakiusap niya sa mahinang boses, ngunit hindi ito nakinig. "May isang misyon sa Fallujah." Panimula nito, ang boses ay puno ng drama
na tila nagkukwento ng isang pelikula. They were outnumbered, ambushed. Pero itong magaling kong si Mateo, he held his ground. Siya mismo ang nag-isang nagpabagsak sa machine gun nest ng kalaban. Dahil sa kanya, nakaligtas ang buong platoon niya. Ganyan siya katapang. Nakinig si Mateo sa bersyon ng kwento ni Katrina. Isang kwentong malinis, isang kwentong walang dugo, walang sigawan ng mga nasasaktan, walang amoy ng kamatayan, isang kwentong perpekto para sa mga bisita. Pero hindi iyon ang totoong kwento. Ang totoong kwento ay ang misyon kung saan nasugatan ang kanyang kaliwang binti. Ang totoong kwento ay ang misyon kung saan ang kanyang radyo ay nasira at hindi niya agad na contact ang air support. Ang totoong kwento ay ang misyon kung saan namatay si Leo. Habang nagsasalita si Katrina, ang ugong sa tainga ni Mateo ay naging mga tunog ng putukan. Ang mga mukha ng mga bisita ay naging mga mukha ng kanyang mga sundalong puno ng takot. Ang pabango ni Katrina ay naging amoy ng pulbura. Hindi niya hahayaang gawin itong isang murang palabas. Hindi niya hahayaang gawing entertainment ang impyernong pinagdaanan nila. Tama na! Ang sigaw ni Mateo ay bumasag sa masayang kapaligiran. Sa isang malakas na kalabog, ibinagsak niya ang kanyang kamao sa mesa. Nagpatalsikan ang mga inumin. Lahat ay natahimik. Lahat ay nakatingin sa kanya. Tumayo siya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim. Tumingin siya kay Katrina, sa mga bisita, sa lahat ng mga taong nakanganga. Hindi iyon isang laro. Sabi niya, ang bawat salita ay puno ng pait at sakit. Hindi iyon isang putang inang kwento para pagtawanan niyo habang umiinom ng alak. Walang sinabi si Katrina. Ang pagkagulat at kahihiyan ay malinaw na nakaguhit sa kanyang perpektong mukha. Tinalikuran sila ni Mateo. Naglakad siya palayo sa kanila, palayo sa kanilang mga mapanghusgang mata at pumasok sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto ng malakas at nilock ito. Sumandal siya sa pinto, bumibigat ang paghinga. Narito na naman ang atake. Ang mga pader ay tila lumiliit. Ang hangin ay tila nauubos. Narinig niya ang mga yabag ni Katrina papalapit. Mateo, baby, open the door. Mag-usap tayo. Umalis ka. Sigaw niya. Mateo, please. Nakakahiya sa mga bisita. Mas lalo lang siyang nagalit. Iyon pa rin ang iniisip nito. Ang kahihiyan, ang imahe niya sa ibang tao. Pagkatapos, katahimikan. Maya-maya pa. Narinig niya ang mahinang pag-alis ng mga yabag ni Katrina. Ngunit ilang sandali lang, may narinig siyang ibang katok. Isang katok na mas mahina, mas magalang. Hindi ito nagsalita. Kumakatok lang. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit alam niyang si Elara iyon. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto. Si Elara nga. Nakatayo ito roon. Hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito nagtatanong. Inabot lang nito ang baso sa kanya. Kinuha niya ito. Tumingin siya sa mga mata nito. At sa mga matang yon, nakita niya ang katahimikang hinahanap niya. Isinara niya ang pinto nang hindi ito nilolock. Sa labas, sa kabilang panig ng nakasarang pinto, nakatayo si Katrina. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang pagbukas ng pinto para kay Elara. Narinig niya ang katahimikang sumunod, isang katahimikang mas malakas pa sa sigaw ni Mateo kanina. Ang kahihiyan sa kanyang muka ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito, ang mga sumunod na araw ay dumaan sa isang kakaibang antas ng kapayapaan. Pagkatapos ng insidente sa party, hindi na nagpakita si Katrina. Nagpadala lang ito ng mga text message na puno ng pekeng pag-aalala na hindi naman sinasagot ni Mateo. Ang katahimikang naiwan ay nagbigay daan para sa isang marupok na ugnayan sa pagitan ni Mateo at Elara. Mas madalas na silang nagkakasama sa hardin. Minsan, nagbabasa lang si Mateo habang nag-aalaga ng halaman si Elara. Minsan,
Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga bagay na simple at walang bigat. Mga paboritong pagkain, mga nakakatawang karanasan nung bata pa. Sa mga sandaling iyon, halos makalimutan ni Mateo ang mga multo ng kanyang nakaraan. Halos. Ngunit ang mga multo ay laging nagbabalik sa gabi. Isang gabi ang bangungot ay dumating ng mas malupit kaysa dati. Hindi na lang ito mga putok at sigawan. Ngayon, may mukha na ito. Ang mukha ni Leo. Nasa isang masikip na eskinita sila sa Iraq, napapaligiran. Si Leo ay nasa tabi niya. Humihingal, pero nakangiti pa rin. Kaya natin to, Kap, sabi ni Leo. Tinapik ang balikat niya. Pagkatapos nito, iinom tayo ng malamig na beer at pag-uusapan natin ang mga plano mo para sa proposal kay Katrina. Isang pagsabog, alikabok. Pagkatapos, katahimikan. Nakahandusay si Leo sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. May sinubukan itong sabihin, ngunit dugo lang ang lumabas sa bibig nito. Ang kanyang kamay ay nakataas, tila may inaabot. Leo! Nagising si Mateo na sumisigaw. Ang pangalan ng kanyang kaibigan ay tila isang sumpa sa kanyang mga labi. Ang pawis sa kanyang katawan ay malamig na parang yelo. Umupo siya sa kama, humihingal. Ang dibdib ay sumisikip. Leo, sorry. Sorry. Paulit-ulit niyang bulong sa dilim. Ang pinto ay bumukas. Si Elara. Mabilis itong lumapit. Hindi natakot tulad ng dati. Umupo ito sa gilid ng kama. Sir Mateo, panaginip lang po iyon, sabi niya sa mahinahong boses. Ligtas po kayo dito. Ngunit hindi siya naririnig ni Mateo. Nagpupumiglas siya na tila may kalaban na hindi nakikita. Sa kanyang paggalaw, naitulak niya ang isang maliit na mesang katabi ng kama. Ang mga gamit sa ibabaw nito, isang basong tubig, isang libro, at isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ay nahulog sa sahig. Sir, huminahon po kayo. Pakiusap ni Elara, sinusubukang hawakan ang kanyang braso para pakalmahin siya. Sa pagpupumiglas ni Mateo, aksidente niyang naitabig si Elara. Natumba ito sa sahig, malapit sa mga nahulog na gamit. Ang pagkakabagsak ni Elara ang tila gumising kay Mateo mula sa kanyang bangungot. Nakita niya ito sa sahig at isang matinding pagsisisi ang biglang bumalot sa kanya. Elara, nasaktan ba kita? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Okay lang po ako, sir, sabi ni Elara habang dahan-dahang bumabangon. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Mateo. Nakatutok ito sa isang bagay sa sahig. Ang kahon na gawa sa kahoy ay bumukas sa pagkakahulog. Ang mga laman nito ay kumalat sa sahig. Isang pares ng dog tags, ilang medalya, at isang lumang litrato. Dinampot ni Elara ang litrato. Nakatayo rito ang dalawang binatang sundalo na kasuot ng uniforme. Ang kanilang mga braso ay nakaakbay sa isa't isa. Ang mga ngiti ay malapad at puno ng pangarap. Ang isa ay isang mas batang bersyon ni Mateo. Ang isa naman, napatitig si Elara sa mukha ng isa pang sundalo. Ang pamilyar na hugis ng mga mata, ang pilyong ngiti, ang nunal sa ibabaw ng kanyang labi. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga alaala ay bumuhos sa kanyang isipan na parang isang rumaragasang ilog. Ang mga hapon ng paglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang palitan ng mga sulat na puno ng mga pangarap. Ang pangako na maghihintay sila sa isa't isa. Ang lalaki sa litrato ay ang kanyang kaibigan sa pagkabata. Ang kanyang unang pag-ibig. Ang lalaking matagal na niyang hinihintay na magparamdam muli. Ang lalaki sa litrato ay si Leo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa litrato patungo kay Mateo, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Nagtataka sa biglaang pananahimik niya.
Ang lalaking inaalagaan niya. Ang lalaking unti-unti niyang pinapasok sa kanyang puso. Ang lalaking sumisigaw ng pangalan ni Leo sa kanyang mga bangungot na puno ng pagsisisi. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na napakasakit tingnan. Ang kanyang pag-aalaga, ang kanyang pag-aalala, ang namumuong koneksyon sa pagitan nila. Lahat ay nabahiran ngayon ng isang masalimuot at masakit na katotohanan. Hawak-hawak ang litrato. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luhang hindi niya pinigilan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mateo. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, puno ng sakit at isang tanong na matagal na niyang gustong itanong, ngunit hindi sa ganitong paraan. Mateo, anong ginawa mo sa kanya? Mga basag na pangako. Ang tanong ni Elara ay tumusok sa puso ni Mateo na parang isang matalim na bubog. Mateo, anong ginawa mo sa kanya? Napatitig siya sa kanya. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Paano? Paano niya nalaman ang pangalan ni Leo? Bakit ang pangalan ng kanyang kaibigan na binibigkas ng isang halos estranghero ay nagdulot ng ganoong klaseng sakit sa mga mata nito? Ang mga luha ni Elara ay hindi luha ng awa. Iyon ay luha ng isang taong may personal na pinagdadaanan. Saan mo narinig ang pangalang iyan? Tanong niya. Ang boses ay higaralgal. Ngunit hindi sumagot si Elara. Pinunasan nito ang kanyang mga luha, tumayo, at kinuha ang mga dog tags at medalya mula sa sahig. Tahimik niyang inilagay ang mga iyon pabalik sa kahon. Ang litrato ay nanatili sa kanyang kamay. Kailangan niyo na pong magpahinga, sir, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging malamig, formal, at walang anumang bakas ng init na nakasanayan na ni Mateo. Mula sa gabing iyon, isang pader na hindi nakikita ang biglang itinayo sa pagitan nila. Si Elara ay naging ang perpektong nurse. Nasa oras lagi ang kanyang mga gamot. Ang kanyang pagkain ay laging nakahanda. Ang kanyang silid ay laging malinis. Ngunit nawala na ang Elara na nakikipag-usap sa kanya sa hardin. Nawala na ang Elara na kumakanta sa gitna ng gabi. Ang pumalit ay isang aninong gumagalaw ng tahimik. Ang mga mata ay laging nakaiwas sa kanya. Elara, mag-usap tayo. Pakiusap ni Mateo isang umaga habang nag-aalmusal siya. May kailangan po ba kayo, sir? Sagot nito, hindi tumitingin sa kanya. Abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Tungkol kagabi. Wala po iyon, sir. Trabaho ko pong siguraduhin na okay kayo. Putol nito sa kanya. Excuse me po. At umalis na ito. Iniwan si Mateo sa isang katahimikang mas mabigat pa kaysa dati. Isang hapon, nakita niya ito sa hardin. Nakaupo ito sa batong upuan. Malayo ang tingin. Nakita niyang umiiyak na naman ito ng tahimik. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang magtanong. Ngunit sa tuwing hahakbang siya, isang pakiramdam ng kasalanan na hindi niya maintindihan ang pumipigil sa kanya. Para bang kasalanan niya ang mga luhang iyon, ngunit hindi niya alam kung bakit. Ang lamat sa kanilang pagitan ay naging isang malaking bitak. At sa bitak na yon, pumasok ang isang ahas. Dumating si Katrina isang araw at dala ang na kanyang pekengkal ng ngiti at isang kahon ng mamahaling pastry. Hi baby, I missed you. Bati nito, hinalikan siya sa pisngi. Ngunit ang mga mata ni Katrina ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin ito kay Elara na magalang na tumangulang at nagpaalam na pupunta sa kusina. Napansin ni Katrina ang kakaibang lamig sa pagitan ng dalawa. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. I'm glad you're here, sabi ni Mateo. At sa unang pagkakataon, naging totoo ang mga salitang yon. Kailangan niya ng isang taong pamilyar, isang taong hindi nagpaparamdam sa kanya ng kasalanan.
Of course, baby. I'm always here for you, sabi ni Katrina. Anyway, dinala ko itong kwintas ni Mommy. Ipapalinis ko sana. Isn't it beautiful? Inilabas niya mula sa isang maliit na velvet na supot ang isang kumikinang na kwintas na diamante. Ang hiyas ng pamilya De La Cruz. Maganda nga. Walang ganang sabi ni Mateo. Maya-maya, tinawag ni Katrina si Elara. Elara dear, can you get me some water? Medyo nauuhaw ako. Sige po, ma'am. Sagot ni Elara at naglakad papuntang kusina. Ang bag ni Elara ay nakasabit sa likod ng isang upuan malapit sa pinto. Habang nakatalikod si Mateo, nakatingin sa hardin, mabilis na kumilos si Katrina. Sa isang kilos na sanay, kinuha niya ang kwintas at maingat, ngunit mabilis na inilagay iyon sa panlabas na bulsa ng bag ni Elara. Pagbalik ni Elara dala ang tubig, nakangiti na ulit si Katrina na parang walang nangyari. Thank you, dear. Bago umalis si Katrina, niyakap niya si Mateo. Ibinulong niya sa tainga nito. Baby, nap, bago umalis si Katrina, niyakap niya si Mateo. Ibinulong niya sa tainga nito. Baby, napapansin ko lang, parang may problema yung nurse mo lately. She seems distracted. Hindi maganda yan para sa'yo. Just be careful, okay? Ang mga salita ni Katrina ay parang mga buto ng lason. Itinatanim sa isang lupang puno na ng pagdududa at kalituhan. Hindi sumagot si Mateo, ngunit ang lason ay nagsimula nang kumalat sa kanyang isipan. Ang huling pag-amin. Makalipas ang halos kalahating oras, pagkaalis ni Katrina, isang sigaw ang muling bumasag sa katahimikan ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sigaw ng galit o sakit. Ito ay sigaw ng pagkukunwari. Oh my God! Oh my God! Nawawala. Bumalik si Katrina. Ang mukha ay nagpapahayag ng matinding pag-aalala. Tumatakbo ito papasok. Ang mga mata ay naghahanap. Katrina, anong nangyari? Tanong ni Mateo. Tumayo mula sa pagkakaupo. Yung kwintas! Yung kwintas ni Mommy! Naiwan ko yata dito sa mesa kanina. Pero wala na ngayon. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa takot. Si Elara, na narinig ang sigaw, ay lumabas mula sa kusina. Ano po ang nawawala, ma'am? Ang mga mata ni Katrina ay agad na bumaling kay Elara na parang isang mga ngaso na natagpuan ng kanyang biktima. Ang kwintas ko! Ang kwintas na ipinakita ko kanina! Ikaw lang ang kasama namin dito. Nasaan na iyon? Nagulat si Elara sa paratang. Po? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, ma'am. Wala po akong kinuha. Sinungaling, sigaw ni Katrina. Lumapit kay Elara. Mahirap ka lang. Malamang noong nakita mo kung gaano kamahal iyon, tinangka mo nang nakawin. Hindi po totoo yan. Depensa ni Elara, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Hindi sa kasalanan, kundi sa gulat at sakit na mapagbintangan ng ganoon. Kung hindi totoo, edi hahalughugin natin ang gamit mo, hamon ni Katrina. Si Mateo ay nakatayo lang, nanonood. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Sa isang banda, nakikita niya ang takot at kawalan ng kasalanan sa mga mata ni Elara. Ngunit sa kabilang banda, ang mga babala ni Katrina, ang biglaang pagbabago ng ugali ni Elara, nitong mga nakaraang araw at ang sarili niyang kalituhan ay nagsasama-sama para bumuo ng isang nakalalasong pagdududa. Halugugin niyo na, sabi ni Katrina sa kasambahay na si Manang Celia, na lumabas din dahil sa ingay. Tingnan natin kung ano ang itinatago ng babaeng yan. Nanginginig na kinuha ni Manang Celia ang bag ni Elara. Ayaw niya itong gawin, ngunit natatakot siya kay Katrina. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga zipper. Walang laman kundi ang mga karaniwang gamit. Isang wallet, suklay, payong. Tingnan niyo sa bulsa sa labas. Utos ni Katrina, ang kanyang boses ay matinis sa pananabik. Isinuksok ni Manang Celia ang kanyang kamay sa bulsa sa labas
At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay at kasama nito ang kumikinang na kwintas na diamante. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Katrina. Si Elara ay napako sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya mula sa kwintas, patungo sa nagtatagumpay na ngisi sa mukha ni Katrina at pabalik sa kwintas. Hindi maaari. Paanong? Pagkatapos, tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Isang tahimik na pagsusumamo na maniwala siya sa kanya. Isang huling pag-asa na sa kabila ng lahat, nakita nito ang kabutihan sa kanya. Maniwala ka sa akin, sigaw ng kanyang mga mata. Hindi ko kayang gawin ito. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Mateo ay ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Pagdududa, kalituhan, at ang anino ng pagkakanulo. Si Mateo ay nakipaglaban sa kanyang sarili. Ang isang bahagi niya ay sumisigaw na imposibleng gawin ito ni Elara. Ito ang babaeng kumanta para sa kanya. Ito ang babaeng nagtanim ng sampagita kasama niya. Ngunit ang PTSD niya ay isang halimaw na kumakain ng tiwala. Sa kanyang mundo, ang pagkakanulo ay laging posible. Ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ang siyang unang sasaksak sa'yo. Ang mga salita ni Katrina, ang ebidensya sa kanyang harapan. Lahat ay masyadong mabigat. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Isang pamilyar na galit ang nagsimulang gumapang sa kanya. Ang tinig ng katotohanan na wala na ang ulan. Ngunit ang bigat sa hangin ay nanatili. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Mateo. Ngunit isang ibang klaseng impyerno. Hindi na ito ang maingay na impyerno ng Iraq. Ito ay isang tahimik, malamig na impyerno sa loob ng kanyang sariling bahay. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Elara. Ang bakanting upuan sa silid-aklatan. Ang amoy ng kape sa umaga na hindi na kasing bango. Ang hardin sa labas na muling nagsimulang malanta. Si Katrina ay laging naroon, sinusubukang punan ang katahimikan ng kanyang masasayang kwento at walang katapusang paglalambing. Ngunit ang kanyang presensya ay parang isang matinis na tunog na hindi mawala. Ang kanyang mga halik ay malamig. Ang kanyang mga yakap ay nakakasakal. "See, baby, mas okay ka na ngayon na wala na ang babaeng yon," sabi nito isang araw. Ngunit hindi siya okay. Mas lumala siya. Ang kanyang mga bangungot ay bumalik ng mas malupit. Ang kanyang pasensya ay naging mas maikli. Nalaman niya na hindi pala si Elara ang nagdudulot ng gulo. Si Elara ang kanyang kapayapaan. Isang hapon, hindi na niya makayanan ang pakiramdam na nasasakal sa loob ng bahay. Naglakad siya palabas, patungo sa hardin, patungo sa lugar nila. Ang mga bulaklak na itinanim ni Elara ay nagsisimula ng malanta. Ang damo ay nagsisimula na namang tumaas. Doon, sa ilalim ng batong upuan kung saan madalas itong umupo, may nakita siyang isang bagay na naiwan. Isang maliit na sketchbook. Dinampot niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang bawat pahina. Ang mga pahina ay puno ng mga drawing. Mga drawing ng mga bulaklak sa hardin. Isang drawing ng natutulog na pusa ni Manang Celia. Isang drawing ng kanyang likod habang nagbabasa siya. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang pahinang puno ng mga sketch ng isang mukha. Ang mukha ng isang binatang nakangiti. Ang mukha ni Leo. Sa ilalim ng mga drawing, may mga nakasulat na salita sa magandang sulat kamay. "Leo, nasaan ka na? Sabi mo babalik ka." "Nakita ko ang litrato mo. Ang sakit pa rin pala." "Inaalagaan ko ang kapitan mo. Sana ginagawa ko ang tama." Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang kanyang kalungkutan, ang kanyang mga tanong, ang kanyang mga luha. Ang koneksyon niya kay Leo ay totoo.
At sinira niya ang lahat. Isinara niya ang sketchbook. Ang pagdududa na parang maliit na buto sa kanyang isipan ay biglang lumaki at naging isang puno ng katiyakan. May mali. May napakalaking mali sa nangyari noong araw na yon. Pumasok siya sa kanyang opisina. Ang isip ay gumagana na ngayon na parang isang sundalo. Taktikal, lohikal. Umupo siya sa harap ng kanyang computer at binuksan ang files ng security camera ng bahay. Binalikan niya ang recording noong araw na yon. Pinanood niya ang pagdating ni Katrina. Pinanood niya ang pag-alis ni Elara papuntang kusina. At doon, sa eksaktong sandali na yon, may napansin siya. Isang blankong espasyo, isang file na tumagal ng 30 segundo, burado. Sino ang magbubura ng isang 30 segundong video clip? Maliban na lang kung may itinatago ito, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang kaibigan mula sa military intelligence. Alex? Bro, kailangan ko ng tulong mo. May isang video file dito na kailangan kong ma-recover. Deleted. Kaya mo ba? Para sa'yo, Kap. Siyempre. Sagot ng kaibigan niya. Send mo sa'kin. Bigyan mo ako ng ilang oras. Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Mateo. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa kanyang opisina. Ang sketchbook ni Elara ay nasa kanyang mesa. Isang paalala ng kanyang katangahan. Nang sa wakas ay tumunog ang kanyang cellphone. Halos mapatalon siya. Si Alex. Bro, sabi ni Alex sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay seryoso. Na-recover ko na yung file. Hindi ka magugustuhan sa makikita mo. Paglilitis ipinadala ni Alex ang video file sa email ni Mateo. Sa loob ng ilang segundo, na-download na ito. Nanginig ang kamay ni Mateo habang kiniklik niya ang play button. Ang video ay maikli lang. Kuha mula sa security camera sa sala. Walang tunog. Ngunit hindi na kailangan ng tunog. Ang mga imahe ay sapat na para sumigaw ng katotohanan. Naroon siya, nakatalikod, nakatingin sa hardin. Naroon si Elara, naglalakad papuntang kusina. At naroon si Katrina. Malinaw na malinaw. Ang mabilis na paglingon ni Katrina sa paligid. Ang pagdukot niya sa kwintas mula sa kanyang bulsa. Ang mabilis na paglagay nito sa bag ni Elara. Ang lahat ay ginawa sa loob lang ng ilang segundo. Isang kilos na tila sanay na sanay. Paulit-ulit na pinanood ni Mateo ang video. Bawat panood ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang galit, isang purong, nag-aapoy na galit, ay umakyat mula sa kanyang dibdib. Sinusunog ang lahat ng hibla ng kanyang pagkatao. Galit kay Katrina sa panloloko nito. Ngunit higit sa lahat, galit sa sarili dahil nagpaloko siya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumawag siya sa isa pa niyang kaibigan, isang financial investigator. Mark, kailangan kong ipa-background check mo si Katrina Valenciano at lahat ng accounts niya, lahat, as soon as possible. Kinabukasan, dumating si Katrina. Dala-dala na naman ang kanyang matamis na ngiti at isang basket ng prutas. Hi baby! How are you feeling today? Si Mateo ay nakaupo sa kanyang silya sa silid-aklatan. Kalmado. Isang nakakakilabot na kalmado. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay isang laptop at isang brown envelope. Umupo ka, Katrina, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Okay, sabi ni Katrina. Medyo nagtataka sa lamig ng kanyang boses. May problema ba? Wala naman, sabi ni Mateo. Gusto ko lang may ipapanood sa'yo. Pinihit niya ang laptop paharap kay Katrina at pinindot ang play. Ang ngiti sa mukha ni Katrina ay unti-unting naglaho habang pinapanood niya ang kanyang sarili sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, napalitan ng takot, at pagkatapos ay galit. Saan mo nakuha yan? Edited yan, hindi totoo yan, sigaw niya. Hindi sumagot si Mateo. Kinuha niya ang brown envelope
at ibinuhos ang laman nito sa mesa. Mga bank statement, mga dokumento ng paglipat ng pera. Ito rin ba edited? Tanong ni Mateo. Ang boses ay nagsimulang magkaroon ng diin. Itong mga perang palihim mong inililipat mula sa business account ko papunta sa isang offshore account. Itong pakikipag-ugnayan mo sa pinakamalaki kong kakompetensya sa negosyo? Edited din ba ang lahat ng ito, Katrina? Ang mukha ni Katrina ay namutla. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Wala nang pagkukunwari. Wala nang paglalambing. So nalaman mo na pala, sabi niya, ang boses ay naging matigas. Ano na ngayon? Sa tingin mo ba malinis ka, Mateo? Isang sirang bayani na nagkukulong sa dilim? Kailangan ko ng seguridad. Isang kinabukasang hindi nakasalalay sa kung magigising ka ba isang araw na gusto mong patayin ang lahat ng tao sa paligid mo. Kaya ginamit mo ako, sabi ni Mateo. Hindi isang tanong, kundi isang katotohanan. Oo, ginamit kita, sigaw ni Katrina. Tumayo. At ano naman, ginamit mo rin naman ako para sa imahe mo. Ang perpektong magkasintahan. Huwag kang magmalinis. Tumayo na rin si Mateo. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Katrina hindi bilang nobya niya, kundi bilang isang estranghero, isang kaaway. Ang pinagkaiba natin, Katrina, sabi niya sa mababa at mapanganib na boses, ay hindi ako nanakit ng isang inosenteng tao para lang makuha ang gusto ko. Inosente? Yang nurse na yan, huwag mo akong patawanin. Isa lang siyang hamak na huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Putol ni Mateo. Ang kanyang boses ay isang babala. Tapos na tayo. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay na ito. At huwag ka nang magpapakita sa akin. Tumawa si Katrina ng isang tawang walang saya. Fine, isaksak mo sa baga mo ang mansyon mong ito. Pero tandaan mo, Mateo, walang magmamahal sa'yo. Isang basag na laruan ka na lang, mananatili kang mag-isa. Mas gugustuhin kong mag-isa kaysa makasama ka, sagot ni Mateo. Tinalikuran siya ni Katrina at padabog na lumabas ng silid. Naiwan si Mateo sa katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi nakakatakot. Ito ay isang kalayaan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. May isa pa siyang kailangang gawin. Isang bagay na mas mahirap, isang bagay na mas nakakatakot. Ang humingi ng tawad. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse. Hindi niya alam kung saan nakatira si Elara, ngunit may isang tao siyang alam na makakatulong sa kanya. Nag-drive siya papunta sa ahensya kung saan niya kinuha si Elara bilang nurse. Pagkatapos ng kaunting pakiusap at pagpapaliwanag, nakuha niya ang address. Isang simpleng apartment sa isang masikip na lugar sa Maynila. Nag-drive siya sa gitna ng ulan. Ang kanyang puso ay kumakabog. Bawat metro na nilalakbay niya ay parang isang paglalakbay patungo sa kanyang paghuhukom. Nang sa wakas ay natagpuan niya ang lugar, ipinarada niya ang kanyang kotse. Lumabas siya at tumakbo sa ilalim ng ulan. Nakita niya ang isang maliit na karinderya sa ibaba ng apartment. At sa loob, sa likod ng counter, nagpupunas ng mesa. Naroon si Elara. Mukha itong mas payat. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit habang nagtatrabaho ito, mayroon pa ring dignidad at lakas sa bawat kilos niya. Tumigil si Mateo sa harap ng karinderya, basang-basa ng ulan. Ang lahat ng mga salitang inihanda niya sa kanyang isip ay biglang naglaho. Nag-angat ng tingin si Elara at nakita siya. Ang hawak niyang basahan ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanilang mga mata ay muling nagtama. Walang ibang masabi si Mateo. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang galit, ang kanyang mga pader. Lahat ay gumuho. Ang natira lang ay isang lalaking puno ng pagsisisi. Elara, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig.
sa gitna ng patak ng ulan. Patawarin mo ako. Ang bagong simula sa hardin. Ang bawat patak ng ulan na tumutulo mula sa buhok ni Mateo ay tila isang butil ng kanyang pagsisisi na bumabagsak sa sahig ng karinderya. Nakatayo lang si Elara roon. Ang isip ay blangko. Ang lalaking sumira ng kanyang tiwala ay nasa harap niya ngayon, basang-basa at mukhang mas miserable pa kaysa noong una niya itong makita. Ang galit na inipon niya sa kanyang dibdib sa loob ng mga linggo ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na damdamin. Awa. Anong ginagawa mo dito, sir? Sa wakas ay nasabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Elara, pakiusap, sabi ni Mateo. Humakbang papalapit ngunit huminto, na tila natatakot na baka tumakbo siya palayo. Kailangan nating mag-usap. Ang may-ari ng karinderya, isang matandang babae na nagngangalang Aling Nita, ay lumapit kay Elara. Sino yan, Ija? May problema ba? Huwag po kayong mag-alala, Aling Nita. Kakausapin ko lang po, sabi ni Elara. Hinarap niya si Mateo. Maghintay ka hanggang matapos ang shift ko, sabi niya sa matatag na boses bago bumalik sa kanyang trabaho. At naghintay nga si Mateo. Umupo siya sa isang sulok, basang-basa. Hindi inalintana ang mga tingin ng ibang kumakain. Naghintay siya ng 2 oras, hindi gumagalaw. Ang mga mata ay nakatuon lang kay Elara. Nang matapos ang kanyang shift, dinala siya ni Elara sa isang maliit na parke sa tapat ng apartment. Umupo sila sa isang basang upuan sa ilalim ng isang puno na nagsisilbing kanlungan mula sa ambon. Nalaman ko na ang lahat, panimula ni Mateo. Ang tungkol sa kwintas, ang ginawa ni Katrina. May video ako, Elara. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa katangahan ko, sa hindi ko pagtitiwala sa iyo. Bakit, Mateo? Tanong ni Elara. Hindi tumitingin sa kanya. Bakit ganoon kadali para sa iyo na paniwalaan na isa akong magnanakaw? Huminga ng malalim si Mateo. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang pag-amin sa kanyang sariling kahinaan. Dahil sira ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng sakit. Dahil sa Iraq, natutunan kong huwag magtiwala. Dahil ang mga taong pinakamalapit sa iyo, sila ang may kakayahang saktan ka ng lubos. Noong nagbago ka, noong lumamig ka sa akin, hindi ko maintindihan. At mas madaling isipin na may ginawa kang masama kaysa harapin ang katotohanang baka ako ang may problema. Pagkatapos, tumingin siya kay Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na mas malalim pa. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ka lumayo. Dahil kay Leo, hindi ba? Tumango si Elara. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Nakita mo ang litrato, pagpapatuloy ni Mateo. At tinanong mo ako kung anong ginawa ko sa kanya. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila bumabalik sa isang malayong larangan ng digmaan. Panahon na para malaman mo ang totoo. Sabi niya, hindi lang basta namatay sa isang ambush si Leo, namatay siya dahil sa akin. Ikinuwento ni Mateo ang lahat, ang maling utos na ibinigay niya, ang pag-atras nila sa isang eskinita na isa palang bitag, ang pagsabog. Ikinuwento niya ang huling mga sandali ni Leo, ang pagsisisi na araw-araw niyang dinadala na parang isang krus sa kanyang likod. Kaya hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran mo, Elara. Pagtatapos niya, ang boses ay basag. Dahil ang lalaking minahal mo, kasalanan ko kung bakit siya nawala. Sa wakas, tumingin si Elara sa kanya. Nakita niya ang bigat ng kasalanan sa kanyang mga mata. Isang bigat na halos ikadurog ng kanyang kaluluwa. At naunawaan niya ang kanyang galit, ang kanyang pagtulak sa lahat palayo. Matagal ko ring sinisi ang sarili ko, mahinang sabi ni Elara. Sinisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nagpaalam ng maayos bago siya umalis.
dahil hindi ko sinabi sa kanya kung gaano siya kahalaga. Lahat tayo, meron tayong mga pinagsisisihan, Mateo. Inabot niya ang nanginginig na kamay ni Mateo. Ang sakit ng ginawa mo sa akin. Narito pa rin. Sabi niya, itinuro ang kanyang puso. Pero ang sakit na nakikita ko sa'yo, naiintindihan ko. At alam ko, hindi gugustuhin ni Leo na pareho tayong maging bilanggo ng nakaraan. Hinigpitan ni Mateo ang hawak sa kanyang kamay, na tila iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na malunod. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap niya, hindi bilang pasyente mo, hindi bilang amo mo, bilang si Mateo. Hayaan mo akong ipakita sa'yo kung sino talaga ako sa likod ng lahat ng sugat. Tumango si Elara. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Okay, pero hindi na bilang nurse mo, bilang si Elara. Makalipas ang ilang buwan, ang hardin sa likod ng mansyon ng mga De La Cruz ay hindi na makilala. Ang mga damo ay nawala na. Napalitan ng malagong damuhan. Ang mga rosas ay namumulaklak ng sagana. Ang fountain ay muling umaagos. Ang tunog ng tubig ay parang musika. Ang operasyon ng ina ni Elara ay naging matagumpay. Ang kapatid niya ay nakapag-enroll na sa kolehiyo. Sa gitna ng hardin, magkasamang nagdidilig ng mga halaman, sina Mateo at Elara. Ang tawang ngayon ay madalas nang marinig sa lugar na yon. Si Mateo ay nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts. Ang mga braso ay may bahid ng lupa. Ang dilim sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang payapang liwanag. Para sa'yo, sabi ni Mateo, iniabot kay Elara ang isang maliit na pakete. Binuksan ito ni Elara. Laman nito ay mga buto ng bulaklak ng mirasol. Ang paborito niya. Ngumiti siya. Isang ngiting totoo at puno ng pag-asa. Itatanim natin ito sa pinakamagandang pwesto. Oo, sabi ni Mateo ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Para lagi silang nakaharap sa araw, tulad natin. Kinuha ni Mateo ang kamay ni Elara. Ang magaspang niyang palad ay bumagay sa malambot na kamay nito. Walang nang nagsalita, hindi na kailangan. At sa katahimikan ng hardin, sa ilalim ng papalubog na araw, magkahawak kamay nilang sinimulan ang kanilang bagong kabanata. At dito nagtatapos ang kwento ni na Mateo at Elara. Mula sa kakaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwento ni na Mateo at Elara, naramdaman ko ang bawat bigat ng kanilang pinagdaanan at ang bawat kislap ng kanilang pag-asa. Sila ay naging isang bahagi ng aking araw-araw at umaasa akong naging bahagi rin sila lang sa inyo. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa pagiging perpekto, kundi sa kakayahang umunawa, magtiis, at higit sa lahat, magpatawad. Ito ay isang patunay na ang paghilom ay laging posible, gaano man kalalim ang sugat, at ang pag-asa ay isang bulaklak na kayang tumubo kahit sa pinakamadilim at napabaya ang hardin. Nais naming marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba at hayaan ninyong maging bahagi kami ng inyong nararamdaman. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa.